Amen. Maaari na po tayong magsiupo. Okay, mga kapatid, magandang tanghali po sa ating lahat, no? Tanghali na po, pero wag po kayong mag-alala. Lalagpas po tayo dyan. Ang pamagat po ng pag-aaralan po natin ngayong umagang ito, no? It's about, base po doon sa ating nabasang text, ay redeeming the God's given time. So for our introduction, alam niyo po mga kapatid, today, we are preoccupied with a lot of things, no? Napakarami pong bagay yung sa isipan po natin. And we feel that day-to-day, sabi nga, day-to-day time or activity natin ay napakaikli. Masyado pong maikli dahil nga yung isipan po natin ay preoccupied, no? Pag sinabi po natin preoccupied, puno. Napakarami nating iniisip, no? Preoccupied kung saan doon yung masasabi natin yung oras umaga ngayon, susunod saglit lang, uy, hapon na. Dahil nga po punong-puno yung isipan po natin ng mga bagay na pwede po na sabihin natin na pakinabang, yung iba po ay hindi. Ang bilis po ng oras, no? Today we are preoccupied with a lot of things and we feel that day-to-day time is too short. Time really flies. Kasabihan po yan, no? Sabi nila, time really flies. Para lumilipad po, napakabilis po ng oras. No? Kung titingnan po, napakabilis ng panahon. Parang kailan lang, nung sinend out si Pastor Goldie, nung sila ay kinasal, pumunta sa Apayao, pagbalik nila dito, meron na silang anak. No? Napakabilis po ng panahon, mga kapatid. No? Kung napansin ko nga, nung nakikita ko si Red, Sister Red na kumakanta dito, ang bilis ng panahon. Siya lang yung bata nung halos, sabi ko pong kaaway, lagi ako sinisipa. Pero kung makikita nyo po ngayon, no? Ginagamit na po siya ng Panginoon. Napakabilis po ng time. Hindi po natin namamalayan. Time really flies. No? Now, how will you manage the God's given time to make it valuable, no? Paano ba natin ito minamanage yung oras na ibinigay sa atin ng Panginoon? Are you losing it or redeeming it? Ngayon pong umagang ito, pag-aaralan po natin, tayo bilang mananampalataya, pinagkalooban po tayo ng isang commodity na tinatawag po nating time. No? Oras po. Ang pamagat po ng ating mensahe ay redeeming the God's given time. Now, meron po tayong word na redeeming, no? Bakit kaya redeeming? Na binabanggit po dito sa Ephesians chapter 5, verse, no? Ephesians chapter 5, verse 16. Redeeming the time, because the days are evil. Dapat po nating maunawaan muna ano po ang ibig sabihin ng redeem. No? Ang redeem po ay meron pong dalawang ibig sabihin po yan. Unang-una po, ang word na redeem, ang ibig sabihin po niyan ay to buy back. No? To repurchase. Pag sinabi po nating redeem, to buy back, no? Yung iba pong may mga credit cards po dyan, no? Meron tinasabing mga points. May sinasabi po silang redeem. Oh, may dami ko ng points, kailangan ko na ito i-redeem. No? Sinasabi po natin is to buy back. Bilhin mo uli. No? Buying up for yourselves yung opportunity kung saan magagamit mo siya. Redeem means also to get, to win back, to regain of possession. Tayo po mga kapatid ay binigyan ng oras ng Panginoon. Pero paano natin to i-redeem, no? To buy back, to regain the possession. Bakit binabanggit? Because the days are evil. Yun po yung unang ibig sabihin ng redeem. To buy back, to repurchase.
no? Mapasa atin uli, magamit po natin, no? Sa isang oportunidad ng makabuluhan. Pangalawa po, ang ibig sabihin po ng redeem, no? Ito po kung saan tayo iniligtas ng Panginoon. Yung redeem, yung past tense. Kung saan ang ating Panginoon ay namatay po para sa atin. Dumanak ang kanyang dugo to redeem us from the bondage of sin. No? Ibig sabihin po ng redeem pa is to free from what distresses or harms. No? Maging free ka. To be free from captivity by payment of ransom. Ito po yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo to redeem us. To help of overcome something. Yan din po ang ibig sabihin ng to redeem. To release from the blame or debt, no? Sa pagkakautang. To free from consequences of sin. Now, mga kapatid, dalawa po yung ibig sabihin ng redeem. Ang pag-uusapan po natin diyan yung una, no? Yung word na present tense na redeem, no? Hindi po past tense. Ano bang ibig sabihin itong redeem? Ito yung to buy back or repurchase yung time. Doon naman po tayo pupunta, mga kapatid, yung time, no? Alam niyo po, mga kapatid, yung time nahati po yun sa tatlo, no? Merong past, merong present, merong future. Yung meron po mga orasan po dyan na analog, no? Mapapansin niyo po yan. Meron po yung may mga second po. Tama po, no? Kung titingnan niyo po yung orasan na yan, ang tunog mo yung tik-tak, hindi po tik-tok, tik-tak, no? Meron po doon sa arm nung, 'di ba, merong hour, merong minute, merong seconds. Pero kung titingnan niyo po doon sa second na 'yon, kung ito po yung arm, yung kabilang side, yun po ang past. Yung kabilang side, yun po yung future. Kada tick po ng oras, lumalampas, nawawala ang present na pupunta sa past. Nakikita niyo po, mga kapatid, yung mga analog po na orasan, no? Yung analog, yung meron pang mga arm. Pero yung mga digital, hindi niyo naman makikita yung ano dyan eh. Pero masusundan niyo yan. Alam niyo po, mga kapatid, ang oras, ang ibig sabihin po niyan ay life, no? Buhay po ang oras. Bawat isa po sa atin ay pinagkalooban po ng time. Pare-parehas po yan. Sa loob ng isang araw, meron kang 24 hours. Mayaman ka man o mahirap. Tama po? Sa 24 hours po na yan, 1,440 minutes. Bawat isa po sa atin, meron po yan. Everyday po yan. Ibinibigay po sa atin ng Panginoon, no? Ang time ay sinasabi nating buhay. It is a strange commodity nga po din, no? Bakit sinabi nating strange commodity, no? Ang oras din po kasi, ito po yung bagay kung saan wala po siyang katulad. Ang oras po, ang ibig sabihin niyan ay buhay kung saan hindi po tayo pwedeng mag-save, no? Ay, yung oras, isi-save ko yan. Para susunod na araw, meron na naman ako. Ang oras po ay hindi yan nasi-save, no? Ang oras din po ay hindi po natin pwedeng balikan, no? I-retrieve. No? Dapat, kung may palabas, alam niyo po yung palabas na ano no? Yung ako mahilig sa mga Korean series dyan, may mga palabas na 18 again, no? Yung mga, paano pag binalikan mo tong panahon na to, ano dapat gagawin mo? No? Pero ang oras po, kahit anong gawin mo, hindi mo yan pwedeng retrieve back. No? Hindi mo pwede, dapat pala, kung pwede ko i-retrieve yan, tumama na ako sa loto, alam ko na yung tatayaan. No? Ang oras po, pag lumampas, dalampas na yan, no? Hindi mo pwede yan i-save, hindi mo yan pwedeng i-retrieve. Hindi mo rin yan pwedeng i-stretch, no? Pahabain.
Ang ikli na ng oras. Papahabain ko, i-stretch ko na lang. Hindi po yan po pwede. Ang oras din po ay hindi rin pwedeng hiramin. No? That time you cannot borrow it. Kapatid, parang konti na lang yung oras ko, pahiram naman eh. Alam niyo po, nakapanood ako ng isang palabas no? Yung pamagat na Time. Kung sino po yung nakapanood sa inyo. No? Isa pong napakaganda na palabas kung ikaw bilang Kristiyano, maunawaan mo yung kahalagaan ng time. Yung time kung saan, sila po ay isinilang, yung oras po nila nandito po, no? Nakadikit na lang po dyan, digitalized na lang po. Sa under ng skin nila. Pagpatak ng 25 years old po ata nila, magsisimula ng umandar yung oras nila. At pag naubos yung oras na yon, lahat po kasi ng bagay na binibili nila, pambayad ng ilaw, pagkain, gamit lang po nila oras. You need to work para magkaroon ka ng oras. Ganun po kahalaga yung time, no? Hindi po natin po pwede, kapatid, 2 oras na lang ako, matitigpay na ako, no? Mamatay na. Pahiram naman ng oras. Hindi po pwede yun. No? Ang oras po ay hindi po natin pwedeng i-save. Kahit gaano ka kayaman, you can save only yung pera. Pero you cannot save yung time. Hindi mo rin po pwedeng i-retrieve back. Hindi mo rin po pwedeng manghiram. No? Borrow. Hindi mo rin pwedeng i-loan, utangin. No? Wala na akong oras, pautang kaya. No? Hindi rin po pwede yun, mga kapatid. Kakaiba po ang oras. Kaya nga ganun na lamang po ang salita na pang redeeming the time. Ine-emphasize po yan, redeeming the time. Hindi mo rin po pwedeng pahintuin yung oras. Ang bilis naman ng oras. Parang kanilang umaga, kagigising lang namin, kakakain lang namin, tanghalian na, magluluto na. Gabi na naman, no? Bukas may pasok na naman, Monday na naman. Ang bilis ng oras. Ang bilis po, totoo po mga kapatid ng oras. Pero kung titingnan nyo po, yung mga, sabi nga, older generation, sabi nila, ang tagal daw ng oras. Pero kung mapapansin nyo po, dahil we are preoccupied with the things, a lot of things, napakabilis po ng oras. Hindi nyo namamalayan, apo nyo, 1, 2, hanggang umabot 1 dosena. Hindi namamalayan yung maliit na anak, magkakaroon ng asawa. Napakabilis po ng oras. We cannot stop it. You cannot store it din mga kapatid yung oras, no? Hindi rin po natin po pwedeng i-store. O yung ikip po natin para sa susunod, no? Now mga kapatid, 2 lang pong bagay ang pwede nating gawin sa oras. Either we use it wisely or you lose it. 2 bagay lamang po, no? Hindi pwede nating hiramin, no? Hindi pwede nating i-stop, i-retrieve back, hindi rin pwede nating i-loan. 2 man po, either you use it wisely or you lose it or mawala sa'yo. Now, mga kapatid, no? Introduction pa lang po tayo. Redeeming the time. Naway naunawaan niyo po ang ibig sabihin po ng redeem. Now, in what ways, paano po ba tayo bilang Kristiyano maipapakita natin that we are redeeming the time? Or making use of time na may kabuluhan, no? Redeeming the time. Sabi nga, to buy back. Bakit to buy back? Na magamit mo ang opportunity ng time na ito para sa iyo. Para sa kalwatian ng Panginoon, na meron ka pakinabang, no? Ang ibig sabihin po ng redeem. Kaya po kailangan natin. Wala naman po nagsasabi, oy, may points ako sa mga grocery, kailangan ko i-redeem. Siyempre, yung redeem na yun, meron kang kapakinabangan, no? Paano mo magagamit ang oras na merong, sabi nga, maire-redeem, no? Maibabalik sa iyo na merong kapakinabangan. Tandaan niyo po mga kapatid, ang time ay buhay. Yan po ang ibig sabihin, literally na ibig sabihin po ng time, opportunity po yan sa atin, no? Buhay po. Tayo bilang mananampalataya,
In what ways we are showing that we are redeeming the time? Ang oras po, regalo po sa atin ng Panginoon niya, no? Paano mo yang gagamitin? Ginagamit mo ba talaga o naglulus ka lang ng time? Tandaan niyo po, ang oras kapag lumampas na yan, hindi mo na yan pwedeng ibalik. No? Hindi mo na, sabi nga ng iba, gustong gumawa ng time machine. Never. No? Hindi mo pwedeng mabalikan. Unang-una po mga kapatid, paano natin maipapakita that we are redeeming the time, making use of time wisely? Unang-una po, by understanding the will of the Lord. Basahin po natin sa Ephesians chapter 5. Chapter 5, verse 17. Okay po. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. No? Sa 24 na oras na ibinigay sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, no? Naunawaan po ba natin kung ano yung will sa atin ng Panginoon? Naunawaan ba natin na sa habang-haba ng oras na ibinigay sa iyo ng Panginoon, alam mo ba kung ano yung will sa iyo ng Panginoon? Meron pong dalawang bagay kung ano yung will sa atin ng Panginoon, no? Buksan po natin sa Romans chapter 12, verse 2. Makikita po natin, kapatid, dyan. Unang-una po, not to conform with this world. Alam niyo po, mga kapatid, dito sa Romans chapter 12, verse 2, and be not conformed to this world. Sa Tagalog po, ang ibig sabihin po ng conform ay makiayon. Kung ikaw ay bilang Kristiyano, nakikiayon ka sa sanlibutan, alam nyo naman po ang gawain ng sanlibutan, no? Isang gawain kung saan kaaway ng Diyos. Kung ikaw ay nakikiayon sa sanlibutan, ang mga gawain nito, you are not redeeming the time. Ito ay iyong inaaksaya. Why? Nakiki-compromise ka, nakikipamato ka sa sanlibutan, nakikiayon ka. Kung merong gulo dito, ay nandiyan ka. No? Kung may welga dito, sama ka. Nakikiayon ka sa sanlibutan. Yung gawain ng sanlibutan na makalaman, nandun ka. Party-party. Makikiayon niya sa sanlibutan. Yan po ay hindi ka nagre-redeem ng time. You are losing it. The most valuable part ng, sabi nga, no, commodity na binigay sa'yo ng Panginoon, yung time. If you are conforming with this world, no, you are not redeeming the time. Isa pong nakakalungkot kung saan maraming mga mananampalataya na ikaw ay naging mananampalataya, you are still, sinasabi po dito, you are still conforming, nakikiayon ka pa rin sa sanlibutan. Na ito, sabi merong gawain ng Panginoon dito, na handong ka sa sanlibutan. Yung gawain ng sanlibutan. No? Kung ikaw ay mananampalataya kung saan ginagawa mo, nakikipamato ka sa sanlibutan, compromising, no, sa sanlibutan, hindi ka nagre-redeem ng time. Inaaksaya mo lang yan. Malinaw kung saan, hindi po yan ang kalooban ng Panginoon sa iyo. Kung titingnan po nga natin dito sa verse 12, no? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ito po yung una, no? Pero kung susundan po natin yan, and be not conformed to this world. Pangalawa po, mga kapatid, is to be transformed
by the renewing of your mind. Alam niyo po mga kapatid, no? May mga pagkakataon, hindi nga tayo nakikipag-compromise sa sanlibutan, no? Hindi nga tayo nakikipag-conform. Pero kung yan naman po yung pangalawa, you are not transforming your mind, no? Or renewing your mind. Alam niyo po sa kaisipan, marami yang pumapasok no? Iba-iba po yan. Hindi ka nga nakikita ng iyong mga kapatiran, hindi ka nakikita ng kapitbahay po nakikipamato. Mayroong inuman na sugalan, wala ka dun. Pero yung isip mo naman, hindi renewed, no? Hindi transformed. Pag sinabi po natin transformed, na bago. Kung ang pag-iisip mo ay bilang hindi pa rin mananampalataya, hindi ka rin nagre-redeem ng time. Bakit? Ano bang iniisip mo? Mga vain things. Kamusta na kaya yung kapitbahay naming bago sasakyan? No? Kamusta na kaya yung business ko doon, no? Lagi na lang yan ang nasa isip mo, no? Hindi nagtatransform. Ano kaya tumama sa loto? O kamusta na kaya marami pong bagay. Kamusta na kaya yung crush ko, no? Kamusta na kaya yung game namin? Panalo kaya kami? If you are not transforming your mind, no, renewing your mind, you are not redeeming the time. Kung sa haba-haba ng panahon nakahiga ka lang, isip ka ng isip, no? You are not redeeming the time. Okay lang yan kung halimbawang ikaw ay nire-recite mo yung salita ng Panginoon, kinakabisado mo ang salita ng Panginoon. Pero kung iba ang pumapasok sa isip mo, you are not redeeming the time. Maliban kapatid sa mga not conforming, nakikiayon ka sa sanlibutan, if your mind are still not transformed, hindi ka pa rin nagre-redeem ng time. Ang time po, tulad na binabanggit ko sa inyo, ay buhay, no? Hindi po natin alam gaano kahaba yung time na ibinigay sa atin ng Panginoon. No? Paano mo making use of it, no? Pero itong dalawang bagay na ito, under po ng understanding the will of the Lord, if you are conforming with this world, ang hilig-hilig mo sumama sa mga unbeliever, you are conforming with this world, you are not redeeming the time. Pero kung kasama mo mananampalataya, syempre sa maayos na fellowship, baka kasama mo mananampalataya, parehas pala kayo hindi nagre-redeem ng time. No? Kapatid, di ka dun. Maganda usapan dun. Yari tayo dyan. No? Pero if you are making use of it not to conform with this world, you are redeeming the time. Ay, merong fellowship dito. Ay, sama ako. You are redeeming the time. Bakit? Yan ay para sa Panginoon. You are redeeming the time. No? To be transformed by the renewing of your mind. Alam niyo po, dahil sa pag-iisip, kadalasan maraming tao nagkakaroon ng sakit, no? Isip dyan, isip dito. Alam niyo po, iniisip negative But if you are transforming your mind, renewing your mind, ano kaya nais ng Panginoon sa buhay ko? You are reciting the Word of God, no? Nire-recall mo. You are redeeming the time. Pero maliban pa doon, you are not redeeming the time. No? Hindi mo ginagamit ng maayos. Kung panay problema na lang ang iniisip mo, panay worries na lang ang nasa isip mo, you are not redeeming the time. Why not ilaan mo yan para sa ibang bagay na magiging kagamit-gamit? No? Maliban po sa mga kapatid, by understanding the will of God or the will of the Lord. Pangalawa po, makikita po natin sa salita ng Panginoon, paano ba nating nare-redeem ang time? By being filled with the Spirit, no? Basahin po natin, mga kapatid, sa Ephesians chapter 5, verse 18. Diyan na po halos iinog yung ating mga verses, no? Although meron po tayo bubuksan pa, tingnan po natin sa Ephesians chapter 5, verse 18, no? Ephesians chapter 5, verse 18, and be not drunk with wine,
were in excess, but be filled with the Spirit. Alam niyo po mga kapatid, you are redeeming the time. Kung ikaw ay filled ng Spirit. Ang Spirit po na binabanggit nito ay walang iba kundi ang banal na Espiritu, no? Hindi yung Espiritu ng sanlibutan. Now, tingnan po natin, mga kapatid, dito sa Galatians chapter 5, verses 22 to 23. Paano ba natin masasabi na, ako ay filled ng Holy Spirit, no? I'm redeeming the time. Tingnan po natin sa Galatians chapter 5, makikita po natin yung fruits of the Spirit, no? Ito po yung bunga ng banal na Espiritu. Nung tayo po ay naligtas, no? Tayo po ay nanahan sa atin ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu, meron po yung mga bunga na makikitaan na ikaw ay talagang nasa iyo ang banal na Espiritu. Galatians chapter 5, verses 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such as there is no law. Now mga kapatid, paano ba natin mapakita? If you are being filled with the Spirit, you are manifesting the fruits of the Spirit. You are redeeming the time. Kung ikaw bilang mananampalataya, na ma-manifest mo ito. Pero kung lagi ka nalang galit, no, wala kang kasiyahan, wala kang kagalakan, no, lalo na sa pagsisilbi sa Panginoon, you are not redeeming the time. You are serving the Lord, pero hindi ka masaya. You are not redeeming the time. You are wasting it. If the fruit of Spirit, wala sa iyo yung kapayapaan, lagi ka na lang naguguluhan, no? Hindi ka panatag. Yung tipo na lang lagi may umaaligid sa iyo. No? You are not redeeming the time. You are wasting it. No? Long-suffering, gentleness, goodness, faith, mga qualities na kung saan ay bunga ng Espiritu, no? Ng banal na Espiritu. Kung wala po sa iyo yan, o from time to time, on and off, kung sa ilaw, para kang patay sindi, intermittent, no? You redeem the time, hindi mo i-redeem. I-redeem yung time, hindi mo i-redeem. Pwede ba yung ganun? No, mapupundi ka, no? Hindi po tama. Kung ikaw nasa sa iyo yung banal na Espiritu, dapat ito yung magmamanifest sa iyo. You must be filled with the Spirit. Para maipakita mo, ito po ay isang way that you are redeeming the time. Manifesting the fruits of the Spirit. Kung ikaw mahilig ka makipag-away, you are not redeeming the time. Bakit? Yung fruit of the Spirit ay wala sa iyo eh. No? Doon po tayo sa letter B. Not slothful in God's business. Tingnan po natin doon sa Ephesians chapter 5, verse 14. Wherefore he saith, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Malinaw mga kapatid, tayo po ay niwawarningan dito, no? Wherefore he saith, Awake! Tayo po bilang mananampalataya na nakakilala sa ating Panginoon Kristo, kailangan po nating laging awake, no? Hindi po yung literally nagising. Awake sa gawain ng Panginoon. Alam mo yung ginagawa, alam mo yung business. Alam mo yung gawain ng Panginoon. No? And arise from the dead. Alam niyo po yung pagiging slothful, no? Yung katamaran, nakakahawa po yan. Kung meron sa isang bahay na tamad, mahahawa ka niya, no? Naiinggit ka eh. Buti siya doon, pahiga-higa. No? Sarap buhay. Yung motto naman ng iba, di balin tamad, di naman pagod. Hindi naman po maganda din, no? If you are slothful in doing God's business, you are not redeeming the time.
Kung merong pagkakataon na bahaginan mo itong yung kapitbahay, no, pero hindi mo magawa dahil nakakatamad naman, hindi pa ako naliligo. No, meron pa akong panonoorin this afternoon. Sayang hindi ko matutuloy itong mga movies na ito, mga series na ito. Meron pa kaming laro sa cellphone. If you are slothful in doing God's business, you are not redeeming the time. Pero kung ikaw ay masigasig, no? Ginagawa mo ang gawain ng Panginoon, soul winning, no? Pagpe-fellowship, pagbibisita sa mga kapatiran, you are redeeming the time. Bakit? Ginagamit mo ito sa Panginoon. Kaya kung saan dito na po ipinapakita, no? Awake, magising ka, patulog-tulog. Ganyan po yung gawain ng tamad, patulog-tulog, no? Yung tipo na wala kang gagawin buong maghapon. Hindi mo lang maisip na, ano bang gawain ng Panginoon? No? Pangatlo, mga kapatid, not forsaking the assembly of God's people. Tingnan po natin sa 5:19 ng Ephesians. Paano natin maipapakita? Maliban po doon sa manifesting the fruits na kung saan dapat mamuhay tayo na merong bunga ng Espiritu, not slothful in God's business. Pangatlo, not forsaking the assembly of God's people. Doon po sa verse 19 po. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melodies in your heart to the Lord. Tingnan din po natin dito sa Hebrews chapter 10:25. Alam niyo po yung singing of hymns, spiritual song, nagaganap po yan kapag merong pagtitipon ang mananampalataya. No? Singing, sabi nga, making melodies in your heart to the Lord. Tingnan din po natin sa Hebrews chapter 10 verse 25. Okay? Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Alam niyo po mga kapatid, no? May mga pagkakataon na napapalampas natin ang gawain ng Panginoon. Yung assembling of ourselves together with Christ. Sa mga bagay po na yan, we are not redeeming the time. Kung ikaw bilang mananampalataya, nandito ka nga, no? Pero sabi mo lang sa isip mo, ang tagal-tagal naman ng preaching na to. No? Ang bagal-bagal naman. Gutom na ako. You are not redeeming the time. Bakit? You are forsaking the assembly of the Lord. Nandito ka nga. Hindi ka naman, sabi nga, hindi ka masaya. No? Bakit ka pa pumunta dito? Unang-una para sa Panginoon. Para mapakinggan ang salita ng Panginoon. Hindi ka pumunta dito, papanalangin ko kasi may problema ako eh. No. You need, sabi nga, nandito ka, making melodies in your heart para sa Panginoon. Sambahin ang Panginoon. But if you are forsaking the assembly of the Lord, hindi po ibig sabihin, porkit nandito ka, hindi po forsake. Nandito ka nga, yung isip mo nasa labas na. Naglalakad na. Bago matapos ang preaching, nasa bahay na yung isip mo. You are forsaking the assembly of the Lord. Pero pag nandito ka, ang puso mo ay nandito, nakatuon sa Panginoon, you are redeeming the time. Kahit gaano pa kahaba, kahit mga kapatid, kahit umabot tayo 3:00 dito, we are redeeming the time. No? Bakit? Ito po ay oras na ibinibigay natin sa Panginoon. We are redeeming the time. Kaya po dito sa church, wala po tayong orasan eh. Pero kayo, meron ba orasan, no? Kadalasan ang isip, anong oras kayo matatapos to? Noong nakaraan, 12:30, sana mga 12:00 naman. No? Pero kung ikaw ay nag-start dito ng 8:00, no? O 9:00, ang aga ko naman dito, huwag ka mapanghinayangan, mga kapatid. You are redeeming the time.
Bakit nandito ka para pakinggan kung ano yung tinuturo ng Panginoon? You are redeeming the time. Napakahalaga po ng oras. Making use out of it, no? Hindi po natin pwedeng balikan. Hindi yan pwede i-rewind. Not forsaking the assembly of ourselves together, no? Kung ikaw bilang mananampalataya, may gawain ng Panginoon dito. May afternoon service, merong prayer meeting. Pinapalampas mo yan. You are not redeeming the time. No? Ginando naman ako sa bahay, may mga ginagawa, may trabaho kasi. Totoo po, wala pong masama, merong trabaho, no? Pero kung ikaw ay libre, kung saan-saan mo dinadala yung oras na ibinigay sa iyo ng Panginoon, losing it sa ibang bagay, you are not redeeming the time. No? Ikaw may pagkakataon ka, nandito ka. Nandiyan ka lang, kapitbahay ka lang pala. Hindi ka makapunta. You are not redeeming the time. But if you are not forsaking the assembly of ourselves together with the Lord, you are redeeming the time. Kaya bawat po na mayroong mag-preach dito sa pulpit, no? Huwag po kayong panghinawaan ng oras. Sayang yung oras ko. No! You are redeeming the time. Ang oras po, binabanggit ko sa inyo, buhay po yan. Every time na, every minute, every second, microseconds na ibinibigay mo sa Panginoon, you are giving back yung life na ipinahiram sa iyo ng Panginoon. You are redeeming the time. No? Yan po yung ating pangatlo. Pang-apat po, by giving thanks or glory to God. Tingnan po natin dito sa Ephesians po uli, chapter 5, verse 20, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. No? Kung titingnan po natin mga kapatid, tuwing kailan ba tayo nagre-redeem ng time? Dito po nakabase, tuwing kailan ka ba nagpapasalamat sa Panginoon? Malinaw po sa salita ng Panginoon, giving thanks always. Malinaw po, hindi po seldom. Always. Palagi po. Maipapakita rin po natin, tayo po ay nagre-redeem ng time every time na we give thanks or glory sa Panginoon. No? Kahit sabihin natin yan, alam niyo po, kahit sabihin niyo, Panginoon, salamat sa pagkain ito, no? Salamat sa biyayang tinatanggap. Sa papanalangin, pagbibigay ng pasasalamat, kalawalatian sa Panginoon. Glory to God. Mayroong nakakilala. Glory to God. Kung ano yung mga salitang binanggit mo, kumukonsumo po ng orasyon eh. No? Yan po ay redeeming the time, giving glory to God. Marami pong area sa buhay natin na tayo po ay kailangan mapagpasalamat, no? If you are giving glory to God, as always, palagi. Gaano po ba kadalas ang palagi? Alam niyo po yan mga kapatid, palagi, no? Masasabi mo ang palagi o ngayong araw, umaga lang, susunod na araw, umaga uli. Hindi po palagi yun. Ang palagi, sa loob ng isang araw, maraming beses ka nagpapasalamat and giving glory sa Panginoon. You are redeeming the time. Kailangan, kung titingnan lang nga po natin, no, kung meron kang isang kasulatan, o sabi, record book, meron akong 24 hours. 1,440 minutes. Kung po pwede mong guhitan, ito yung oras ng tulog ko. 8 to 10 hours daw para magkaroon ng maganda at healthy body. Para sa beauty rest. Pero kung titingnan nyo po mga kapatid, no, kung ikaw ay nabuhay ng 60 years, every day, 8 hours ka matulog o 10 hours pa. Kung isusuma total mo, 1/3 ng buhay mo, 20 hours kang natulog. No? You are not redeeming the time. Bakit? Sobra-sobra yung tulog mo. Alam mo naman kung anong oras ka matulog. No? You are not redeeming the time. Sa oras ba na yun, gaano ba kahaba ang pinakaloob na pagbibigay ng pasasalamat sa Panginoon? Bago nga matulog, hindi ka pa makapagpasalamat eh. No? Nakakapuyat naman tong series na to. Tulog na. Ay, hindi pala ako nakapagdasal pagising mo sa umaga. You are not giving, no? You are not redeeming the time. Ang nakagamit ng oras mo, walang iba kundi ang sanlibutan. No? Kung yan ay inaakse mo sa dami-daming sa surf,
kulang-kulang ilan na kaya friends nitong kaibigan ko na to, no? May oras ka para pumindot ng heart. May oras ka para pumindot ng thumbs up. Pero wala kang oras magpasalamat sa Panginoon. You are not redeeming the time. Alam niyo po, kada click na yan, palagay niyo 5 seconds, o palagay mo 5 seconds, sa loob na isang araw, ilang beses ka ba nagkiklik ng ganun? Kung isusuma total mo yan, napakadami na pong oras niyan na nawala. No, napakaraming oras na hindi mo na na-redeem, na magamit para sa Panginoon. Sabi mo, hindi mo na may ibabalik yan. No? Pang-apat mga kapatid, pang-lima na po, no? Doon po tayo sa letter E. Maliban po by giving thanks or glory to God, by praying and studying the Word of God. Tingnan po natin sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Yung iba po ay kabisado naman po, no? Pray without ceasing. Alam niyo po, yung iba, kakaiba manalangin, no? 5 seconds prayer, no? Tulad sa Panginoon, thank you for food. Amen. No, yung iba naman, tamad, bago matulog. Hindi yun nananalangin. You are not redeeming the time. Pero alam niyo mga kapatid, kung ikaw ay nananalangin sa Panginoon, kahit abutin ka ng overnight, mahaba po yan. Kahit abutin ka ng 30 minutes sa papanalangin sa Panginoon, you are redeeming the time. Kung ikaw ay nananalangin madalas, you are redeeming the time. Kailan mo ba siya nire-redeem? Nananalangin ka lang bago matulog. Once lang, ikaw bilang mga Kristiyano, dapat bahagi ng iyong buhayan. Yung panalangin. No? Hindi po aksaya ang oras na iyong inilalaan sa panalangin. Sa panalangin po, malinaw po yan, you are redeeming the time. Maliban po dyan mga kapatid, kasabay po nun, they studying the Word of God. Tingnan po natin doon sa 2 Timothy, chapter 2, verse 15. Doon na po sila. Sorry po. 2 Timothy, tama po. Chapter 2, verse 15. The Bible says, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Alam niyo kapatid, yung mga pag-aaral po ng salita ng Panginoon, no? You are redeeming the time. Kahit po gaano kahaba yan, no? Pero kasi pagising mo sa umaga, meron kang devotional activity na ginagawa, pinag-aaralan mo, no? Kung ikaw ay preacher, nag-aaral ka ng salita ng Panginoon, hindi lang tuwing merong preaching, every day may pagkakataon bilang mananampalataya, meron kang binabasa ng salita ng Panginoon, gusto mo malaman ng nais ng Panginoon sa salita niya, studying the Word of God, you are redeeming the time. Alam niyo po, ang prayer at ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi mo yan pwede paghiwalayin. Hindi mo po pwede sabihin, mas importante yung prayer doon sa studying of the Word of God. Hindi po yan po pwede. Wala pong mas nakakahigit. Yan po ay dapat magkasama yan, no? Goes hand in hand. Hindi po pwede yun. Yes, lagi naman ako nananalangin eh. Hindi naman ako nagbabasa ng salita ng Panginoon. Hindi po pwede yun. No, hindi po pwede sabihin, lagi naman ako nagbabasa ng salita ng Panginoon, pero hindi ako nananalangin. Hindi rin po pwede yun. Kailangan po laging magkasama yan. At pag yan po ay ikaw bilang Kristiyano, gawain mo yan, no? Parehas po yan. Kung gaano kahaba manalangin o ikaw ay maging mapanalangin, ganoon ka rin dapat. Magbasa ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, mapapansin niyo po, mga kapatid, no? May panahon na tayo ay nanlalamig, no? Titingnan po natin, the more
the less that we pray sa Panginoon, the less na binabasa natin ang salita ng Panginoon. Parehas po yan. Magkasama yan. The more kung gaano ka hindi nananalangin sa Panginoon, ganon na tinatamad ka na rin mag-aral ng salita ng Panginoon. Pero the more you are in prayer, the more na magbabasa ka rin ng salita ng Panginoon. Hindi po yan, sabi nga, pwede paghiwalayin. If you are doing this, mga kapatid, you are redeeming the time. No? Ako po ay, sabi nga, nabibless ni kay Pastor Cesar, no? Dahil minsan babanggit niya po dito kung the way, kung paano niya nababasa ang salita ng Panginoon. Kasi kung nakikita ko dyan, habang nagpa-practice minsan ng choir, minsan nagsusurf. Yung susurf, alam niyo po, sinusurf salita ng Panginoon. Yung making your idle time, reading the Word of God, you are redeeming the time. No? Alam niyo po mga kapatid, hindi pa huli. Ito pong lesson na ito, hindi lang po bawat sa akin, para po sa inyo, no? Ito po ay binigay ng Panginoon para maunawaan po natin that praying and studying the Word of God, you are redeeming the time. Hindi mo masasabi bilang ikaw ay isang tao na, ay, wala na akong oras. Pero kung titingnan mo sa loob ng isang araw, meron at meron kang oras na dapat mailaan sa panalangin at sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Bakit? Ano bahagi ng buhay mo yan bilang Kristiyano? Kung ikaw ay bilang Kristiyano, hindi mo ay nagagawa, magdalawang isip ka, ligtas ka ba? No? Kung ikaw ay ligtas, dapat you know how to redeem the time. Napakahalaga po ng oras. No? Yung iba po sa inyo, baka tumitingin na sa orasan, ay, ang lahat, magkalapit mag-alauna. Huwag po kayong mag-alala, tatagal pa po tayo dito. We are redeeming the time. No? Baka sabihin nyo, tagal naman ito. Huwag po kayong mag-alala, tuloy-tuloy lang po tayo. Na maliban po mga kapatid, by being filled with the Spirit, manifesting its fruit, not slothful in God's business, not forsaking our assembly together with Christ, by giving thanks or glory to God, by praying and studying the Word of God. Pangatlo, mga kapatid, by walking circumspectly towards other. No? Towards po sa iba. Meron pong word na circumspectly, no? Yung iba titingnan pa sa dictionary, ano ba ibig sabihin ng circumspectly? Ang hirap po unawain, no? Pero titingnan po natin, by walking. Tingnan po natin dito sa Ephesians chapter 5, verse 15. No? Balikan po natin. So, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, no? Tayo bilang mananampalataya, maipapakita po natin that we are redeeming the time by walking circumspectly toward others. Paano ba natin mapapakita? Unang-una po mga kapatid, with great care on how we speak. The way kung paano tayo magsalita. The way kung paano tayo makipag-conversation sa iba. Tingnan po natin sa Colossians chapter 4, verse 6. Ano po ba dapat yung karakter na meron tayo, no? Bilang mananampalataya, ito na yung pinag-uusapan natin kung paano ka mamuhay. Unang-una po, with great care on how we speak. Colossians chapter 4, verse 6. Colossians chapter 4, verse 6, let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man.
Yan po mga kapatid, no? With great care, paano tayo makipag-usap, makipag-conversation sa iba. Diyan po natin may papakita that we are redeeming the time. Sinasabi po dito, let your speech be always with grace. No? Pag sinabi po natin grace, meron po yan sabi nating laman. No, hindi po masakit pakinggan. Kung ikaw bilang Kristiyano, ito yung the way kung paano ka magsalita sa iba, the way kung paano ka makipag-conversation sa iba, panay mura na lang, panay masasakit na salita, you are not redeeming the time. No? Panay, iba na lang yung, alam niyo po, every time na nagsasalita ka, nagkukonsume ka ng oras. No, you are redeeming the time. If you are, sabi nga, let your speech be always with grace, nalagay po, seasoned with salt. Pag sinabi po natin seasoned with salt, meron pong kabuluhan. Kahit anong salita na namumutawi sa iyong bibig, meron niyang kabuluhan. Makipag-usap ka sa iba, no? Na merong kabuluhan, you are redeeming the time. Ikaw, ang tagal-tagal mo ng kapitbahay ito, tagal-tagal mo ng kaibigan, bahagi ng maipakita mo lang o maishare mo ang salita ng Panginoon sa Kanya o si Kristo, hindi mo magawa. Mas gusto mo pa yung usapang makamundo, you are not redeeming the time. The way how you converse sa iba, no? May papakita mo yan, no? Kung ito po ay merong seasoned with salt, with grace, you are redeeming the time. Kaya dapat po tayo bilang mga mananampalataya, maingat po tayo dyan, no? Ang circumspectly, kailangan lagi kang alert, lagi kang maingat. Paano yan? With great care. Every time na nagsasalita ka, kailangan po yan, no? Tulad ng binabanggit na salita ng Panginoon, with grace, seasoned with salt. Kasi kung hindi ka maingat, walking circumspectly toward others, kahit mananampalataya o hindi, kung hindi ka maingat sa pananalita, yung kapwa mo mananampalataya, pwede yan ma-offend. Sa iba naman, na hindi mananampalataya, pwede mo po ay maging kaaway. No? If you are doing this na hindi maganda ang iyong pananalita without care, hindi mo mariretrieve yun, hindi mo mababalikan, you are not redeeming the time. Bagkus ito po ay pwede pang pagmulan ng mahaba pa pong problema. No? You are not redeeming the time kung ikaw ay salita na ng salita, walang kabuluhan, kwento na lang ng kwento na walang paroroonan, yung kwentuhang walang katapusan. Alam niyo po, parang ganyan yung sa mga lasing, no? Ang haba-haba ng inuman, maghapon, magdamag. Ano ba pinag-uusapan nila? Mga walang kabuluhan. Walang patutunguhan. Ganun po yan. Why? No? You are not redeeming the time. Ganyan po yan, mga kapatid, no? Chat ka ng chat, kasama po sa conversation niya, no? You are not redeeming the time. Uy, ang pogi-pogi naman nun. No? Ang ganda-ganda naman nun. Iba na yung pinag-uusapan ninyo, no? Walang kabuluhan. You are not redeeming the time. Unang-una po yan, mga kapatid. Pangalawa, how to walk circumspectly sa iba? With great care on how we speak. Tingnan din po natin sa James 1:19. Yung iba po sa inyo, kumukuliw na yung sikmura dyan, no? Huwag po kayo mag-alala, kasama po ko dyan. Pero we are redeeming the time, no? Nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. James chapter 1, verse 19. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Yan po mga kapatid, no? Yan po ay warning din po sa atin bilang mananampalataya, no? The way how we speak to converse sa iba with great care. Ito po ay bahagi na ng duty natin o pamumuhay po natin bilang mananampalataya. No? Kung tayo po ay hindi namumuhay with great care on how we speak, we are not redeeming the time.
Pangalawa, mga kapatid, with accuracy on our action and walk. Ephesians chapter 5 verse 8 po. Yung accuracy po, ganito po yan, no? Meron po kasing doon sa dulo po niyan. Sige po, pakikita, meron po kasing word na precision. Titingnan po natin yan. Ano po yung pagkakaiba ng precise sa accurate, no? Pag sinabi po nating accurate, alam nyo po yung may mga dart po, no? Alam nyo mo, hindi po hingit sa inyo yan. Yung dart po, kapag tumira ka at nandun sa bullseye mo, accurate ka. O nandun sa range na target mo o standard mo, accurate ka, napapasok mo yan, no? Ang precise naman po, kapag inulit mo uli yun, nandun na sa labas. Accurate, precise pa ba yun? Hindi na. Accurate ka lang sa 1 point, pero hindi ka pwede matawag na precise. No? Dito po sa pangalawa, with accuracy on our action and walk. Doon po sa Ephesians chapter 5, verse 8. Tayo po bilang mananampalataya, for ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. No? Tayo po bilang mananampalataya ay dapat kakitaan ng pamumuhay na meron ng ating Panginoong Hesukristo. No? Ito yung sinasabing standard po natin. Kailangan po accurate tayo lagi. Nandun tayo sa within standard. Paano ba namuhay ang ating Panginoong Hesukristo? Alam niyo po, ang standard na yon ay matatagpuan po sa salita ng Panginoon. Paano tayo mamuhay? No? Tingnan po natin doon sa Ephesians chapter 5. Yung una pong mga verses po dyan, no? Ito po yung, but fornication and all uncleanliness, covetousness, let it not be named once, let it not be once named among you as becometh saints, neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. Tayo bilang mananampalataya, we need to be accurate sa ating action and walk. Bakit po? Maliban po sa mga mananampalataya na kasama po natin, ka-fellowship natin, merong ibang mga unbelievers sa labas. Kung ikaw ay sinasabi mo bilang Kristiyano, seasoned with salt niya ang pananalita mo, pero yung the way kung paano ka naman mamuhay, hindi accurate, wala dun sa standard. You are not redeeming the time. No? Maayos nga pananalita mo. Matindi naman yung pagsusugal mo, no? Pero hindi po tugma, no? Hindi accurate. Dapat kung ano yung sinasabi mo, sabi nga, walking circumspectly, malawak po yan no? Maliban po for giving great care sa how you speak, dapat may accuracy ka the way kung paano ka mamuhay. Dapat lagi mo napipinpoint kung ano yung kalooban ng Panginoon, no? Accurate ka sa iyong action and sa iyong walk. Pero kung hindi ka accurate, lagi ka na lang pwedeng sabihin katatalisuran or stumbling block. No? Ikaw bilang mananampalataya, sanhi ka pa ng division sa iglesia, sanhi ka pa ng hindi magandang pananalita, no? Samahan. Hindi ka sabing accurate, no? Sa iyong walk or action. Kailangan consistent po yan, no? Dapat tugma po yan. Okay? Tayo po bilang mananampalataya, we must be accurate on our action or walk, or with accuracy with our walk or action. Pensyaan nyo na po yung aking anak, no? Gusto niya po lagi sa pulpit. Kung biyaan ng Panginoon magpastor yan, magpapastor po yan, no? Nag-aaral na po siya magpiano na walang tunog, Usay mo. Okay? Babalik po tayo mga kapatid, no? By walking circumspectly with great care how we speak and with accuracy on our action and walk, no?
Tayo bilang mananampalataya, on action on our work. No? Walk. Okay, nandito ka kapatid, nanambahan ka ngayon. Susunod na 2 buwan, nandito ka na naman. Parang alayo na agwat, no? Hindi ka accurate. Ang husay. No? Diyan po, mga kapatid, yung pangatlo, no, with precision on following Christ. No, Ephesians chapter 5, verses 1 and 2. Be ye therefore follower of God as dear children, and walk in love as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Alam niyo po mga kapatid, no, tulad na binanggit ko sa inyo, iba po ang word na accurate sa precise. Ikaw nga, napipinpoint mo nga yung iba, accurate ka nga sa pamumuhay mo, pero hindi tuloy-tuloy, hindi ka precise. You are not redeeming the time. Bakit? Yung pamumuhay mo ngayong Sunday, okay. Bakit? Nakapag-church kasi ako eh. Pagdating mo ng Monday, ibang tao ka na. No? Bipolar ka na, no? Iba na. Bakit? Namumuhay ka na sa iba. Kakaiba na yung tipo na sabing reliyoso ka lang. Magaling ka lang mag-church. Paglabas mo sa iba, nandyan na. Chismis na. Iba ka dawi kung paano ka mamuhay. Kailangan precise. Kung paano ka namuhay ng Sunday, dapat mamuhay ka back to Sunday uli. Parehas. Parehas na maayos, ha? Hindi parehas na mali. No? Kailangan precise on following Christ. Kailangan consistent ka. No? Totoo naman po, no, mga kapatid, mahirap gawin. Pero sa biyaya ng Panginoon, magagawa po yan. Meron po kayo nakikitang mga kapatiran na patuloy sa Panginoon. Precise. Hindi po magkakaiba yung Espiritu na ibinigay sa atin ng Panginoon. Iisa lang po yan. No? Kung kaya niyang gawin yan sa biyaya ng Panginoon, magagawa mo din yan. You need to be precise in following Christ. Binabanggit nga po dito sa Ephesians, no? Chapter 5. Malinaw po dyan mga kapatid, no? Be ye therefore followers of God as dear children. We need to be precise. Alam niyo po mga kapatid, no? The way kung paano tayo mamuhay on how we speak, on sa ating action and walk, and on following Christ, we are redeeming the time. No? Pero kung hindi po, kayo na po ang mag-judge, no? You know yourselves, no? Mga kapatid. Now, para po sa ating conclusion, mga kapatid, no? We may not retrieve the time that we lost. Hindi po natin yan maibabalik. Totoo po yan. Ako, bilang mananampalataya, kung i-recall ko ang buhay ko, marami pong oras din ang nasayang, no? May mga oras tayong nasayang, hindi na po natin yan maibabalik. Totoo po yan. However, mga kapatid, no? The Lord has given us another opportunity today. Alam niyo po mga kapatid, kaya po tayo nandito ngayon, may oportunidad na namang ibinigay sa atin ng Panginoon to start our life redeeming the time. No? Tayo po ay binigyan ng Panginoon. Pagising ng umaga, buhay ka pa eh. Opportunity na po ngayon. Ngayon magsimula ka that you need to redeem the time. No? To start redeeming the time. Hindi pa po huli ang lahat. No? Hanggang may oras ka, you need to redeem the time because the days are evil. Palala po ng palala yung sanlibutan eh. Ikaw ba makikiayon sa kalalaan ng sanlibutan, yung kamalian, yung evil days nito? Evil ways nito? Hindi. You have only one chance, no, mga kapatid, no? You have only one chance. May kanta pong only one, no? Hindi yung one chance na palabas, ha? You have only one chance. Better not to waste it.
Alam niyo mga kapatid, no? Yung buhay po natin, tulad ng binanggit ko po niyo, ay po ibig sabihin po oras po yan. It is not how long you live in this world that counts to God, no? Tayo po bilang mananampalataya, nakakalungkot man isipin, no? Si Pastor Kevin, tulad nga nabanggit ni Pastor Goldie, ay kinuha ng Panginoon. Pero kung titingnan niyo po ang buhay na kanyang ipinamuhay, hindi po nasayang. Kung tutuusin niyo po yung taon na iginugol niya sa Panginoon, kung i-add mo nga yung total na iginugol mo sa Panginoon, makikita mo pang mas mahaba yung ginugol ng ating kapatid na si Pastor Kevin, no? Why? He is redeeming the time properly. Yan po, bakit nandun sa gawain ng Panginoon? It is not how long you live in this world that counts to God. Tandaan nyo mga kapatid, no? But rather, how well did you spend your life for God that counts? No? Mga kapatid, no, hindi pa po huli ang lahat to redeem the time. Ang oras po, hindi po natin yan pwede ihinto, no? Patuloy-tuloy lang po yan hanggang dead end, no? Hanggang tawagin tayo ng Panginoon. Pero if you are making your time wisely using it, redeeming the time, ito po nga sinasabi natin, opportunity, turning yung ating time para sa sinasabi nating eternal advantage. Alam niyo po yung eternal advantage? Ito po yung kayamanan sa langit, no? If you are turning the time, redeeming the time, making use of it properly para sa Panginoon, eternal advantage din po natin yan to build up treasures in heaven. Why? If you are giving the time sa Panginoon, no? You are building up treasures in heaven. Bakit? Ginagamit mo to ng maayos. Bawat isa po sa atin, pinagkalooban po ng time, no? Yan po ang ating conclusion, mga kapatid. It is not how long you live in this world that counts to God, but rather how will you spend your life for God that counts. Malinaw po, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay magsitayo. Let us pray. Thank you for watching the preaching, Redeeming the God's Given Time. Stay connected, subscribe and follow us for more updates. May God bless you abundantly.